Naniniwala ang Malacanang na dapat nang magpaliwanag si Vice President Sara Duterte sa paglutang ng iba pang mga kaduda-dudang pangalan ng recipients ng confidential funds nito. Sa pagrepaso ng Kongreso sa listahan ng mga nakatanggap ng confidential funds ng Department of Education sa ilalim ng termino ni VP Duterte bilang kalihim, natuklasan ang mga pangalang Amoy Liu, Fernan Amuy at Jog de Asim. We believe that VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng opisina po ni VP Sara. Well, si Louie Amuy, Louie de Asim, saka yung parang bago na na Asim Gang, galing po to sa sa listahan naman ng DepEd. So, de Asim, saka Amuy, yung mga pangalan nila. Ayon naman kay Congressman Ortega, mapatitibay nito ang impeachment complaint laban kay VP Duterte. Subalit inaasahang sa paglilitis na ng Senate Impeachment Court, masasagot ang mga aligasyong ito. We'll strengthen Article 2. Sabi ko nga, meron naman nang nangyari na hearing sa good government. So, mas maganda na sabi ko nga, tuloy-tuloy itong mga to, buhay yung mga issues at napapatunayan po natin na yung mga findings natin during the Committee on Good Government. Una nang iginiit ni VP Duterte na hindi niya masagot ang issue sa confidential funds dahil hindi nito alam kung anong ginawa ng Kongreso sa ebidensya laban sa kanya. Hindi rin nito alam kung ang mga dokumentong ito ba ang isinumite ng Office of the Vice President. Sa isang rally naman sa The Hague, Netherlands, muling binanggit ni VP Duterte ang aligasyong may nanghihimasok sa budget ng DepEd. Ito anya ang dahilan kung bakit siya nagbitiw bilang DepEd Secretary. Personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Dati nang itinanggi ni former House Appropriations Committee Chairperson, ako Bicol Party List Representative Zaldico, ang aligasyong ito. Dagdag pa nito, mahigit 300 kongresista at 24 na senador ang bumubusisi sa panukalang pambansang pondo kada taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.